Dumadagundong ang kaba sa dibdib ko. Kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Ito na ba ang sinasabi ng mga kuya ko na kulto na kumakatok tuwing madaling araw? At nang mapatangin siya sa orasan, pasado 2:00 na ng madaling araw. Huwag naman sana, lalo na't wala naman siyang kaalam-alam sa mga self-defense na yan. Mabilis kong tinahak ang kusina, kumuha ng kutsilyo at ang pepper spray ko. Mabuti at hindi pagising si Noah. Kahit sobra ang kabang nararamdaman ko, maingat ang ginawa kong pagbukas ng pinto. Can I? Oh fuck! My eyes! Dahil siguro sa pagkataranta, napindot ko ng 3 beses ang pepper spray ko. Pagkabukas ko ng pinto, nabitawan ko ang hawak kong kutsilyo at ang pepper spray. Patuloy ang reklamo ng lalaking nasa harap niya. Naka-business suit ito at basang-basa. Hindi ko maiwasang mapalunok nang makitang matipuno nitong katawan. Bumabakat yun sa suot nitong white polo. Nakatupi ito hanggang siko. Bakit naman kailangan pa niyang matitigan niyon? Pakiramdam niya tuloy. Nag-init ang kanyang katawan, kaya't hindi makaramdam ng lamig. Sorry, mister. Sorry. Mabilis kong hinila ito papasok ng bahay. Sinara ang pinto. Hindi na ako nag-isip kung ano ba talaga ang pakay nito. Pero pakiramdam naman niya, hindi kapahamakan ang dala nito. Hindi ko na naisip ang pagkabasa ng tiles. Basta ko na ito pinaupo sa sofa. Diyan ka lang. Kukuha lang ako ng tuwalya. Wait, miss! Nahila siya ng lalaki mula sa braso. Natitigan niya ang berde nitong mga mata. At hindi siya nagkakamali. Ito ang lalaki na nakaaway niya sa coffee shop niya. At nagsasabi ng puro kamalasan ang business niya. Tila nagpuyo sa galit ang puso niya at walang pasabi na tinulak ito. Pero dahil basa ang tiles, unti-unting nawala ng balanse ang lalaki. At ang gago, hinila siya. Naramdaman na lang niya ang mainit at malambot na bagay na dumampi sa labi niya at alam niya kung ano yun. Can I stay here even for just a night? At nagawa pang magsalita nito habang magkadikit ang labi nila. Misha's POV. Can I stay here even just for this night? At nagawa pa talagang magsalita nito habang magkadikit ang labi nila. Itinukod niya ang kamay sa matipuno nitong dibdib. Naramdaman rin niya ang pagkabasa ng damit niya dahil basang-basa ang lalaki dahil sa ulan. I don't know what to say until I felt the movement of his seductive lips. My eyes widened for a bit, but I just found myself responding to his gentle kiss. I followed the movement of his lips, the way his lips moves. It seems so familiar. Did we meet before and kissed? But I don't remember anything. How our path met? The only thing I know is we're enemy after he judged my business for being unlucky, although he is the one who's bringing unluckiness on my coffee shop. He devoured my lips like he's hungry and thirsty for something. He ravished me completely. The way his lips moves, it gives thousands of different heat going through my body. His hand landed on my neck to deepen the kiss. His tongue made a way on my lower lips and slowly sucking it. He's seeking for more. I opened my lips without thinking. The only thing I know is I want his kisses, and I want more. He completely devoured my whole lips and is teasing me using his tongue. We both panting and exhaling for air. When our lips parted, my eyes widened on a sudden realization. Shit, what I have done? Did I really respond on his kisses? And the reality stopped me, because I can still feel his soft and sweet lips against my lips. Oh my God! What is this? This is so embarrassing. I shouldn't let my guard down, but I just let it collapse on just a simple body heat. At alam ko na may kasalanan na rin ako. Mabilis akong umalis sa pagkakadagan rito, at mabilis rin itong tumayo. Sorry for that, and for disturbing your sleep. Ito kasi ang pinakamalapit na bahay na matutuluyan ko. Tumiri kasi ang kotse ko dahil sa taas ng tubig. I can find any hotel near here. I'm sorry. Ayos lang. I'll just get a towel for you. Napakagat ako sa labi ko bago tumalikod. Pareho naming iniiwasan na mapatingin sa mata ng isa't isa. Dahil mas malapit sa gawi ko ang kwarto ni Kuya Kevin, ay kumuha ako ng t-shirt doon. It feels so awkward nang iabot ko sa kanya ang towel at t-shirt. Here, you can use this. Tumalikod na ako rito. Pumunta ako sa kitchen at nagtimpla ng kape. Pagdating ko sa sala, nakabihis na ito. Nakaupo sa couch. Tahimik na nagmamasid sa labas. Coffee? If you need anything, you can tell me. Umupo ako sa kabilang dulo ng couch. Tahimik na sumimsim sa kape. Ganun na rin ang ginawa nito. Hindi naman kasi ako dalawin ng antok. Lalo na at nagkape pa ako. Tanging ang ingay ng ulan, hulog at kidlat, ang naririnig naming dalawa. Hindi ko magawang tumingin sa gawi niya. He cleared his throat.
Kaya napatingin ako rito. Nakatingin ito sa family picture namin. Hindi pa pala naisabit ang bago naming family picture na kasama si Noah. Sa family picture na iyon, napapagitnaan kami ni Mama, nila Kuya Roofer at Kevin. Si Kuya Kevin ang nasa tabi ko. Napakasaya naming tignan doon. Why are you here alone? Sila kuya ko nasa hotel na-stranded sila dahil sa bagyo. No choice, si Mama naman nagbabakasyon. I see, but the last I saw you, you're pregnant. Where is she or he? Sumimsim muli ako ng kape bago gumiti rito. Hindi ko alam, pero proud na proud ako na may anak ako. Kahit walang ama, sapat na sa akin bilang isang napakagandang regalo si Noah. Siyang pinakamagandang kayamanan na meron ako. He's sleeping. He? So, a boy? What is his name? Sorry, I'm so talkative here, and I want to prove that I'm harmless. I don't know, but I feel comfortable now around him. Hindi naman pala siya ganun kasama. He is fun to be with. A little bit talkative on his own way, but he is silent most of the time. His face was always serious, and his expression was stoic. Tila pa sa nito ang mundo. Noah Archangel. You're good at naming, ha? I wanna meet him. I think next time, though since he's sleeping now. Thank you for accepting me here even you don't know me. Maybe I can reciprocate your kindness sometime. I fell asleep with a smile on my face. Nagising na rin ako na nakangiti at may gaan ng loob. Good morning, baby Noah. I don't know but I feel excited going down the stair. But I feel a little bit disappointed when I saw Kuya Kevin and Roofer. Pareha silang umiinom ng kape. So he already go home? You expecting someone? Bukod sa amin, ha? Aha, of course not, Kuya. Sino naman ang i-expect ko? Anyway, good morning. You look disappointed po kasi, sis. You're smiling wildly while ago. Habang bumababa ka ng hagdan. But when you see us, para ka nakakita ng multo. Napabusangot ako sa sinabi ni Kuya Roofer. Ganun ba talagang inasta ko kanina? You're so vulnerable. Ang dali mong basahin. Kaya ang dali mong mauto eh. Napairap ako sa sinabi ni Kuya Kevin. Kahit kailan talaga. At kayong dalawa naman, napakamanluloko. Inabot niya sa Kuya Kevin niya si Noah, nagtimpla ng kape. Ang magagaling niyang kuya, walang nilutong almusal. Ang tatamad talaga. Anyway, I found this coat ni... Nabitawan kong kutsara na hawak ko na makita ang hawak na coat ni Kuya. Hindi ako pwede magkamali. That man with green eyes last night owned that coat. Tila naupos ako sa kinatatayuan nang gumawi yung tingin sa akin ni Kuya Kevin at Roofer. Shit! Why did he forget that coat? Napaka-stupid talaga. Ano na lang ang gagawin kong palusot ngayon? Is this yours, Kevin? It has same size with you. But looking at the brand of that coat, it was so high class, ha? Alam ko hindi mo kayang bumili niyan. Inabot ni Kuya ang coat at tinignan ang brand nito. I'm so doomed. Mas lalo akong kinabahan nang balingan nila ako ng matalim na tingin. Actually, that's mine. Hiniram ko yan sa kakilala ko, Kuya. Oo, tama, hiniram ko yan. Napakagat ako sa labi ko. Sana lumusot ang palusot kong yun. You're bad at lying, Misha. Try harder. Who owned this? Tell us. Mas lalong dumilim ang pagkakakagat ko sa ibabang labi ko. Dahil wala na akong lusot. Kuya, I just helped someone kagabi. He was stranded because of the heavy rain. Nasirahan daw siya ng sasakyan. He can find a nearby hotel. Mas lumalakas ang ulan kaya mas tumaas ang tubig. So I welcome him here. But don't worry, Kuya. He did nothing. He's harmless. So there's nothing to worry about. Akala ko magiging maayos ng lahat pagkatapos ko magpaliwanag sa kanila. The mood was still heavy. Ano pang gagawin ko to make them calm? You let him enter in our house without even thinking. What if he do something wrong? Paano pag nasaktan kayo? God knows, Misha, how worried we are for the both of you. Lalo na't wala kayong kasama. Hindi ka dapat nagpapapasok rito nang hindi natin kakilala. Kuya, wala naman nangyari sa amin eh. Saka I know him. He's one of my customer in my coffee shop. So there's nothing to worry. Don't worry, I will not entertain any stranger again. Hindi na mauulit, Kuya. I heard them sigh. Yan ang problema sa kanila. Ang init-init kagad ng ulo. I don't know what to do to you, Misha. Kaya ayaw ka namin pahiwalayin ng bahay. You don't know how people minds work. Siguro sa una, maganda ang pakikitungo nila sa'yo. After gaining your trust, saka sila aatake. So be careful. Watch out, Misha. It's also for your own good. Calm down, Kuya. Easy ka lang. Yan ka na naman sa morning session mo eh.
You're always scolding Misha for your lesson of the day, but you can't even apply it on your life. Napairap ako dahil sa sinabi ni Kuya Roofer. Is he even aware that he's not lighten up the mood? Asar talo pa naman din tong Kuya Kevin niya. At ma-pride at madaling mainis. That's why I was amazed to my best friend Ivy. Sobrang tindi ng pasensya nito. At na-tame nitong Bisa. Shut up, Roofer! You keep on defending her. Napahilot lang ako sa sentido ko. My God, wala pa man din si Mama at walang babatok sa kanila para kumalma. Kaya ako na lang. Patuloy sa pag-aaway ang mga kuya niya. Nagsasagutan ng mga ito. Babatukan na sana niyang dalawa nang pumalaho ng iyak ang anak niya. Nag-apoy ako sa galit. Nataranta kasi sila Kuya Kevin at Roofer. Hindi alam ang gagawin. Mabilis kong inagaw si Noah. Yan, hindi pa kayo titigil hanggang hindi iiyak ang anak ko. Kung gusto nyo, sa labas kayo mag-away. Sige, labas! Doon kayo magsagutan ng init ng ulo nyo ang aga-aga. Naku, kawawa naman ang magiging anak nyo. Kung hindi kayo magmamature. Napakamot sa batok ang dalawa niyang kuya. Sa huli, kumalma rin naman ang mga ito. Ako nagluto ng ulam habang nilalaro nila si Noah. Ganyan silang dalawa, away pati. Parang aso't pusa. Do you expect visitor, Kevin? Of course not. Business was out of my family time. Napakibig silang tatlo ng balikat. Imposible naman ang mama nila yun. Dahil kakatawag pa lang nito kanina. Ako na ang tumayo upang buksan ang pinto. Ano pong Miss, I forgot my Pareha silang napahinto ng pagsasalita nang marinig lang ng tumatawang bata at bigla ito nagsalita ng, Papa. Hindi niya napansin na nakasunod pala mga kuya niya. His son keeps saying Papa while reaching at the face of the man with the same color of his eyes. Papa! Misha's POV. Papa! Paulit-ulit itong binabanggit ng anak ko. Hindi ko mapigilang umarkong kilay. Diyos ko, ano ba tong anak niya? Nakakita lang ng taong may green na mata? Sasabihin na nitong Papa? Yes, he always act like that. But after a minute, hihinto rin to. Pero sa ngayon, tila walang balak huminto ang anak niya. Maging ang mga kuya niya nagtataka na rin. Bakit kasi sumunod pa sila kuya? Tsaka kuot lang naman yun. Bakit ngayon pa naman din nito naisipang balikan yun? Pinagmasdan ng lalaki ang anak ko at may sumilay ng ngiti sa labi nito. Nang abutin nito ang maliit na kamay ni Noah. Napahagulhol si Noah. Nagpupumilit itong kumawala mula sa hawak ni Kuya Kevin. Makisama ka naman anak. Huwag kang ganyan. Hindi mo yan Papa, Diyos mio. At hindi niya rin maikakaila that his son has same features with this man. Mapapagkamalan mo talaga silang mag-ama dahil may hawig ang mga ito. Pero ang totoo, wala naman talaga itong kaugnayan sa anak niya. No wonder her son father was definitely handsome man. I'll carry him. Okay lang ba? May pagkaalinlangan si Kuya Kevin at hindi inabot rito ang anak niya. Nilayo pa nito ang bata. Nataranta kami nang pumalaho ito ng iyak. Walang nagawa si Kuya kundi ibigay sa lalaki ang anak ko. Kahit ako naguguluhan sa kinikilos ni Noah. Hindi naman siya ganyan. Bihira lamang ito magpabuhat sa mga tao. Tila ilap nga ito eh. Pero ngayon ibang nakikita niya. Rinig na rinig niya ang malulutong na tawa ng anak habang hinahaplos nito ang pisngi ng lalaking. Wala na, nabuwang na. Pumasok ka muna. Pumasok ang lalaki kahit labag sa loob ng dalawa niyang kuya. Wala itong magawa dahil buhat pa rin ng lalaki ang anak niya. Pinagmasdan niya kung paano nito laruin ang anak niya. She heard her son chuckle. Tuwang-tuwa talaga ito sa estrangherong lalaking berde ang mata. Come to mama na, Noah. Halika na. But her son just ignored her. Patuloy lamang ito sa pakikipaglaro sa estrangherong lalaki. Wow, ang bilis ha. Huwag ka naman ganyan anak. Pinilit kong kunin ang anak ko sa lalaki dahil pumapalahon na ng iyak ang anak niya nang kunin niya ito. Papa! Papa! Napatampal ako sa noo ko. Kahit kila kuya ay sumama ni Noah, kaya walang magawa ang lalaki kundi buhatin itong muli. Nakakahiya ka anak, makisama ka naman. Nalulungkot ako nang biglang inastas ng anak ko ang ganun. Dahil ilang buwan pa lamang siya, nangungulila na ito sa pagmamahal ng isang ama. Paano pa kaya kapag nakakaintindi na ito? Kapag malaki na ito? Paano niya may papaliwanag rito ang lahat na hindi niya kilala ang ama nito? Nawala na siya. Na hindi nila ito makikita. Bakit sa anak ko pa ito kailangan mangyari? Lumaki akong nangungulila sa pagmamahal ng isang ama. Pero bakit kailangan rin ito mangyari sa anak ko? Ako na lang sana, hindi pa ba sapat ang pagsasakripisyo ko? Patawarin mo ako anak ko, dahil wala akong kakayahan na buuin ang pamilya natin. Ito na talaga nakatadhana sa atin. Pasensya ka na ha, huwag ka mag-alala, matutulog na yun. Napagod kasi. It's okay, actually I like him. We have the same color of eye. Magaan ang loob ko sa anak mo. Mr. Eleazar, I'm sorry for interrupting.
But are you the one who stayed here at our house last night? Mr. Eleazar? Shit. Mr. Eleazar? Shit! Don't tell me. He's the oldest Eleazar, the son of Doña Matilda. Oh my God! Bakit naman ang liit ng mundo? Yes, I am. Because I was stranded. Nasiraan ako sa gitna ng baha, and there's no nearby hotel here. Maya-maya pa ay may tumunog na ang cellphone ni Mr. Eleazar. Hawak-hawak nito ang anak ko habang sinasagot ang tawag. Yes, Diego. Yeah, that's what I wanna say. Cancel my meetings. Reschedule it for tomorrow. Something came up. Napakagat ako sa labi ko dahil sa kahihiyan. Nakakaabala pa tuloy kami. Mr. Kevin Valdez, right? I read your proposal, and I'm sorry to say that I reject it. My business is small and hotels, but I have offer for you. Since I read your proposal and it's good start for having a partnership, you deal with it. My business is a car race. Ito pala yung sinasabi ni Kuya na gusto niyang makapartner dahil magaling sa business. Of course, Mr. Eleazar, that was a great opportunity to make our business. Marami pang pinag-usapan sila Kuya at Mr. Eleazar about the car race. Si Kuya Ruffer, nauna nang pumasok sa business. Thank you, Mr. Eleazar. Nakaabala pa kami sa meeting niyo. Kinuha ko dito si Noah na nakatulog na sa bisig nito. Drop the formality, Miss Valdez. It's my pleasure to have bond with your children. He's so adorable. I enjoy his company. Just call me Tyler. Salamat, Tyler. Misha nga pala. Nice to meet you, Misha. See you when I see you. Tila may dumagundong sa puso ko at nagwala ang tibok nito nang masilayan ko ang ngiti na iyon. Hindi mawala sa isip ko ang ngiti nito. Bakit mas lalong makalaglag panty ang kagwapuhan nito sa tuwing nakangiti? Maingat na nilapag ko si Noah sa crib. Napangiti ako nang makita itong nananaginip at nakangiti. Papa, may humapli sa puso ko nang makita ko kung paano buhatin ni Tyler si Noah. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng hindi pamilyar na feeling sa puso ko. Pakiramdam ko, natupad na ang isang pangarap na gusto kong tuparin para sa anak ko. Ang mabuhat siya ng sarili niyang ama. Siguro, ganito lang ito dahil ibang tao si Tyler. Hindi ko na malaya ng oras dahil pasado alauna na nung nagising ako. Dahil sa lakas ng iyak ni Noah, buti na lang talaga, muntik pa niyang makalimutan ang anak. Mabilis ko itong binihisan pagkatapos kong maligo. Balak ko kasing dumalaw sa coffee shop at kumustahin sila. Isa pa, 2 weeks na rin ang nakaraan ang dumalaw ako roon. Paniguradong matutuwa ang mga empleyado niya kapag bumisita siya. Habang tumatagal, mas lumalago ang coffee shop, mas nakikilala, mas nadaragdagan ang branches sa iba't ibang lugar. At may pinagkakatiwalaan siyang mga tao na nagmamanage ng coffee shop niya sa ibang lugar. Ayaw niya mahati ang oras niya sa trabaho at sa anak niya. Gusto niya matutukan ang paglaki ni Noah. Hanggang ngayon, wala pa rin akong driver's license. Dahil hindi ko matutukan, tutok ako sa pag-aalaga sa anak ko. I wanna be his first witness of all his first. Gusto kong lumaki siyang malapit sa akin at may ginunto ang puso. Ayaw ko na hindi ko siya mabibigyan ng atensyon. Sa kanya na lang ako kumukuha ng lakas. Nang malaman ko na buntis ako, nang unang pumasok sa isip ko ay ang takot. Kakayanin ko ba to? Magiging mabuting ina ba ako sa kanya? Mapapalaki ko ba siya ng tama katulad ng pagpapalaki sa amin ni Mama? Sa amin nila Kuya? Hindi biro maging isang single parent. Kailangan mo talagang magsakripisyo para sa magiging kinabukasan ng anak mo. Si Noah naging dahilan kung bakit hindi ako sumuko at hindi nakinig sa mga sinasabi ng iba. Ngayon, I already proved to them that no matter what struggles you were in, the important is you will overcome it. Just trust God and trust yourself. All of the people you love will be your inspiration. You should challenge your fears, weakness, and limitation. Never let your fears, weakness, and limitation challenge you. Because if you overcome all of that, you'll be more stronger and realize that God will never give you struggles that you can't able to overcome. He's besides us, guiding you to the right way. Let God lead your life.